Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal. Ngayon, saan natin mababasa na ang Diyos nagbibigay ng almusal? Ay sa Panginoong Yesus, kung babasahin nyo ang inyong mga Biblia sa Mateo 6:9. Ang sabi ni Lord Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. O, doon nakasulat. Ano ba yung almusal? Pagkain? Pagkain po. Ngayon, bakit pinasasalamatan natin ang Diyos? Simple lang. Siya nagbigay ng pagkain. Marapat lamang na siya'y pasalamatan natin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Unang Thessalonica chapter 5, verse 16. Magalak kayo lagi. 17. Manalangin kayo. 18. Magpasalamat kayo sa Diyos, sapagkat ito ang kalooban niya sa inyo na nakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. O, kumpleto na sa Biblia ninyo. Kaya pinasasalamatan ko ang Diyos bago ako kakain. Kahit saan ka ako makarating, bago chichicha, God first. Bakit? Nakalagay naman ang sabi ni Jesus, bigyan mo kami ng aming pagkain na araw-araw. Lahat ng tao sa buong mundo, pinakakain ng Diyos. Mabuti ka man, masama ka man. Ano man ang inyong kulay, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, lahat ng yan, in Christ alone. Oh, meron pa ba kayo marereklamo niyan? Ewan ko lang. Palagay ko wala na. Buklatin ang Biblia at basahin yung sinabi ko para meron kayong assignment. Sige na nga. Kain na tayo, mga kaibigan. Bumili lang ako ng pasit kanina, 20 pesos. May nagtitinda dyan sa baba. Okay itong tinda dito sa baba. Araw-araw kasi yan. Kasi ganitong oras, baka hubos na yan. Anong oras na ba? Alas 8:20, baka hubos na. Konti-konti lang niluluto. Kaya madaling maubos. O yan o. Masarap. Bakit masarap? Bigay ng Diyos, siyempre. Pasit. Mapahaba ng buhay.
Pasit, pampabang buhay. Totoo ba yun? Yung pasit, pampaba ng buhay? Comment kayo ha? Sabihin nyo na kung totoo. O dahil ang pasit mahaba. Paano kung pinagputol-putol mo na? Oh. Putol-putol na yan. Ah. Hmm. Tatandaan nyo po, ugali magpasalamat. Kahit sa tao ka, nagpapasalamat tayo eh. Eh di mas lalo na sa Diyos tayo magpasalamat. Yan lang buhay mo, kaibigan. Bigay ng Diyos ang buhay mo. Ganito isipin mo. Di ba? Ayon sa medicine. Kapag yung mag-asawa nag-honeymoon, pag dumating na sa climax, yung similya ng babae, lalaki. Pag lumabas yon, libo-libo. O sabihin natin, migit pa sa libo. Milyon, kamo na akong milyon. Pero ikaw ang pinili ng Diyos. Isipin mo, yung similya ng nanay mo, similya ng tatay mo, na lumabas libo-libo, ikaw lang ang pinili ng Diyos, kaibigan. Kaya ka nanonood ng video ngayon sa akin. Hindi ba dyan pa lang malaki ng pasalamat mo kung malaman mo yung katotohanan tungkol dyan? Paano ka naging tao? Pinili ka ng Diyos, kaya ka nanonood sa aking video ngayon. Kaya yung buhay mo, bigay ng Diyos. Diyan pa lang dapat mo nang pasalamatan eh. Oh. Yang angin. Bigay ng Diyos. Humihinga ka, walang bayad. Magpunta ka ng ospital. Yung oxygen, may bayad doon. Di po ba? Sinisilip ko yung aso kaya gumaganon ako. Dahil wala nang bagyo, bababa ko na sila. Kaya ugaliin natin. Pasalamatan ng Diyos bago tayo kakain. Yung iba kakain ng kakain, walang pasalamat. Kung ikaw kaya nagbigay ng pagkain ng kapitbahay mo, hindi ka manapit sa salamatan, ano mararamdaman mo?
Baba, mandala mo yung pagkain. No? Pare, nagluto ako ng adobo manok. Tapos sinabi na kumpare mo, akin na, kakainin ko na. Wala man lang sinabi salamat, pare. Ano mararamdaman mo? Papalakpakan mo? Ang kumpare mo walang pasalamat? O ikaw kaya, binigyan ka ng pagkain ng kapitbahay mo. Kinuha mo, wala ka man lang binagkit na tiway. Tapos sinara mo na yung pinto. Ano kaya mararamdaman nung nagbigay sa'yo? Matutuwa? O mabibisit? Tandaan nyo, nakasulat ang magpasalamat sa Diyos sa Biblia. Yung binanggit ko, unang Thessalonica chapter 5, verse 18. Lagi kayong magpasalamat. Thank you for watching. God bless us all. Nawa meron kayong natutunan sa biblical teaching. Doon kayo makapulot. Doon sa teaching ng Biblia. Amen? Amen. Like, share. Ay, yung mga na-share, i-share nyo sa iba. Pwede ba? Bye.